Ininspeksyon ng mga opisyal ng DOTC ang patuloy na isinasagawang pagkukumpuni ng riles ng Philippine National Railways. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve! Rafi, pinangunahan nga ni DOTC Secretary June Abaya yung pag-iinspeksyon dito naman sa Paco Station. Kasama niya yung ilang mga opisyal ng PNR gaya na lamang ni General Manager Joseph Alan Dilay at kasalukuyan niyang isinasagawa yung maintenance works dito. Ito yung dahilan, Rafi, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakapagbalik operasyon itong PNR sa kabila ng unang pangako na dapat June 15 ay magbabalik operasyon na ito para dun sa mahigit sa 70,000 na mga commuters. Sa ngayon, Rafi, ay patuloy yung isinasagawang pagpapalit ng riles. Nasa 28 kilometers, Rafi, yung haba nung riles mula Alabang hanggang Tutuban Station. Pero binubuo yan ng nasa 112 kilometers ng riles. Mula sa bilang na yan, Rafi, nasa 56 kilometers pa lamang daw ng riles yung kanilang napapalitan. Pero ang kanilang pinaka-pinoproblema dito, Rafi, ay yung mga nananakaw na mga parte. Gaya halimbawa, itong track bolt. Ito kasi yung madali raw na ma-unscrew nung magnanakaw. Kaya naibebenta nila itong bahaging ito ng riles. Bukod dito, Rafi, ay tinatanggal din nila yung angle bar. Nasa bahagi yan ng riles na ito yung nagdudugtong sa mga riles. At kapag natanggal nila yan, ay naibebenta nila yung angle bar at 4 kilo. Kaya ang ginawa ngayon ng PNR ay meron silang anti-theft measure na ginamit. Gaya halimbawa nung hawk bolt. Yan yung bolt ngayon na ipinalit dito sa track bolt na ito para nang sa gayon hindi na basta-basta maya-unscrew ng mga magnanakaw yung mga angle bar at hindi na rin magiging dahilan yan ng paghihiwa-hiwalay ng mga riles. Kung matatandaan mo, noong April 29 nangyari yung aksidente sa bahagi ng Nicos at ng Magallanes Station kung saan nadiskarel yung isang tren at ikinasugat yan ng nasa hanggang 50 mga pasero. Yan yung iniiwasan ngayon ng pamunuan ng PNR at maging ng DOTC na mangyari. Kaya nga todo higpit din sila sa pagbabantay. Ayon kay DOTC Secretary June Abaya, hindi nila muna pinahintulutang magbalik operasyon ang PNR sa ngayon dahil ayon na rin dun sa kanilang independent assessor na TUV Rainland ay nasa 80% pa lamang ng punch list o yung mga requirements ang nako-comply ng PNR pagdating sa usapin ng seguridad. Kaya mga 1 hanggang 2 linggo pa raw ang kakailanganin para tuluyang maisaayos itong PNR line. Dahil nga sa tigil operasyon, Rafi, ay nasa hanggang 30 million pesos na ng supposed kita o yung inaasahang kita mula dun sa pamasahe ang nawala dito naman sa PNR. Pero nasa 14 million pesos naman daw yung kanilang natipid dahil syempre hindi sila nagbabayad ng manpower at hindi sila gumagasta ng krudo para sa operasyon ito. Pero ang pangako ng DOTC at ng PNR kapag nagbalik operasyon na itong tren ay kahit papano makakaramdam o mararamdaman ng mga pasahero yung smoother ride na tinatawag o yung mas maayos na takbo ng tren dahil nga isinaayos na rin nila yung mismong mga riles. Bukod dyan, ay magkakabit na rin daw ng CCTV camera, Rafi, para nang sa gayon mabantayan yung mga istasyon ng tren. Yun nga lang, ang pinaka-pinoproblema pa rin nila hanggang ngayon ay yung mismong bakod dun sa mismong linya. Ito yung dahilan kung bakit kung sino-sino at nakakapasok yung mga magnanakaw at nakakapagnakaw sila ng mga piraso ng bakal. Yan yung tatrabahuin pa rin daw hanggang sa ngayon. Kanina, Rafi, ay sumakay tayo dun sa tren at pinuntahan natin yung portion kung saan nadiskarel yung PNR sa bahagi ng Nicos at ng Magallanes. At kanina, nadiskubre ng mga opisyal ng PNR na nanakaw na naman pala yung rail clamp na tinatawag o yung rail clip na tinatawag, yung rail pad na lamang yung natira kasi yung rail clip na yon ay bakal din na naibebenta sa mga junk shop. Kaya nga ang sabi ni Secretary Abaya, sa susunod na ang susunod nilang gagawing hakbang ay kasuhan hindi lamang yung magnanakaw kundi yung mismong junk shop na bibili at o mapagbebentahan nitong mga bahagi ng riles. Ang sinisiguro naman ng pamunuan ng PNR at ng DOTC kanina ay wala pang mangyayaring taas pasahe. Although meron nang nakabinbin at sinabi nila na kinakailangan na raw talaga yung taas pasahe sa PNR, hindi raw muna ito ipatutupad hanggang maisakatuparan ang ikalawang public consultation para makuha raw ang pulso ng mga commuter nitong PNR. Liban dyan kanina, Rafi, ay binisita rin ni Secretary Abaya yung historical na PNR station dito sa Paco. Ang plano niya
ay bilhin ito o bawiin ito mula sa Home Guarantee Corporation na siyang may control nito sa ngayon at i-restore yung Paco Station dahil mas matanda pa raw ito sa Republika ng Pilipinas at worth daw ito na pagkagastusan lalo pat malaki raw ang naging papel nito sa ating kasaysayan. So far, Rafi, ang garantiya sa atin ng DOTC ay in 2 weeks from now ay posibleng magbalik operasyon na itong PNR lalo't batid nila na marami rin sa mga estudyante ang nangangailangan makagamit nito lalo't dumadaan ito sa ilan sa mga malalaking universidad dito naman sa Metro Manila. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Paco Station. Balik sa'yo, Rafi. Steve, gayong nadiskubre nga na may nanakaw na naman pala na bahagi niyang riles. Meron bang effort yung DOTC na i-pressure yung PNP na habulin talaga yung mga nagnanakaw dyan dahil paulit-ulit lang na mangyayari ito lalo pat walang nahuhuli dyan sa mga nagnanakaw dyan, Steve? Isa sa problema talaga dito, Rafi, kasi meron mga informal settlers na naninirahan dito sa mismong linya ng tren. So ang ginagawa nila sa ngayon ay mahigpit na pagbabantay dun sa portion lalo na hindi lamang dito sa istasyon dapat kundi mismo sa portion ng riles dahil yan yung walang fence o walang bakod kaya madali yung access ng mga magnanakaw. Tulad nun kanina, na-discover nila na merong nanakaw na naman. So ito yung kanilang mga iniiwasan at humihingi na nga rin sila ng tulong sa kapulisan para tuluyan ding mabantayan itong ating riles at maiwasan na yung mga insidente ng pagnanakaw na eventually ay nagiging dahilan din ng disgrasya pa o aksidente sa tren. Rafi. Kasi Steve, yung mga bahagi niyan, correct me if I'm wrong, pero medyo specialized siya ng mga yan, di ba? Talagang gawa yan sa mga matitibay na bakal at kung suyurin mo lamang yung mga pinagbebentahan ng mga junk shop dyan, I'm sure pag talagang seryosong tutuntunin ito, ay makikita yan dahil talagang hindi normal na may mga ibinibentang ganito, Steve. Meron na bang ganyang ginawang effort yung nakakasakop na pulisya dyan sa lugar na yan, Steve? Sa ngayon, wala pa tayong nababalitaan, Rafi. Pero itong mga riles na nasa harapan natin at pinapalitan ngayon, nasa mga 2 dekada na ang edad ng mga ito. Pero ang sabi nila, hindi naman din daw ganun kabilis ito masira. Depende nga lamang kung mananakaw yung mga parts nito. So ang susunod na target nga ng operasyon din ng DOTC ay yung mga junk shop mismo dito sa area. Mainam din siguro kung magiging katuwang yung kapulisan para sa pagbabantay, lalo pat syempre ang mga ito pinagkakakitaan talaga at hindi naman din ito maibebenta kung walang bibili. So tama, talagang dapat pagtuunan din ng pansin yung mga junk shop, Rafi. Yun nga, Steve, at siguro warning na rin siguro sa mga posibleng bumili nitong mga nakaw na ito dahil sa ating anti-fencing law, kahit na hindi mo alam na nakaw ito, kapag nakuha sa iyong possession, pwede kang kasuhan. Maraming salamat sa iyong report, Steve Dailisan.